Gusto ko lang ipaliwanag guys regarding dito sa aking caption. Meron kasi akong caption na ginawa. Ito yung ginawa ko. Paano daw gawin to 20 volts ang coil ng contactor? Samantala, for 40 volts ito. Ang sagot ko, bawasan mo ang number of turns ng coil ng contactor. Tama ba mga master? So maraming nag-comment dito guys na sabi hindi daw pwede. Ito guys, nasubukan ko na to sa company ko dati nung nasa Pilipinas ako. Yung company ko kasi dati ay pagawaan ng sardinas. Mayroon ding mga barko na yung pangmalakaya na barko. Ang ginagawa nila doon, pag sakali walang available na contactor na 220 volts ng coil ng contactor, yung 440 volts na contactor, binabawasan nila yung number of turns ng coil. Tapos kinukunan nila muna ng resistance. Kung ilan yung resistance doon, i-divide mo lang sa 2. Nasubukan ko na yan, talagang gumana siya. Tapos tumagal din naman, hindi naman nasusunog yung coil ng contactor. Parang ganito guys, bigyan ko kayo ng example. Ang voltage ng coil niya ay 220 volts. Kung susuplayan natin to ng 110 volts, hindi gagana ito. Ang gagawin mo guys, magbawas ka ng number of turns dito para ma-eksakto na 110 volts. Dahil 220, 110 plus 110 volts is equals to 20 volts. So bali bawasan mo lang ng kalahati. Ganun din kasi sa 440 volts. 220 plus 220 is 440 volts. Bali magbawas ka lang ng kalahati. Ito guys, itong idea na ito hindi galing sa akin. Galing ito ng mga regular sa Pilipinas. Tinuro lang sa akin. Kaya nga binahagi ko rin sa mga baguhan. Una natin to ng resistance. Kung gumamit tayo ng multimeter, i-try natin. I-calibrate muna natin to. Nakalagay sa times 1. So dapat naka 0. Dapat dito siya sa 0. Ngayon kunan natin ng resistance, kung ilang resistance ang coil niya. Kunan natin ng resistance, ilapit natin yung test, yung ano. Ang resistance niya guys, 300 ohms. 300 ohms siya. Ito kasi yung ohms guys dito sa taas. Ohms, bali 300 ohms siya. Ito kasi 200, 300, 400, 500, no? 3 ohms siya at 300 ohms siya dito nakalagay. Kung makikita natin 300 ohms. 300 ohms, no? Kung bawasan mo ito guys, dapat ang ohms niya 300, 150 plus 150 is 300 ohms. Dapat ang ano niya ay dito lang, dito ang palo ng multimeter natin. 100 ohms kasi ito. 150 ohms dito. Kasi ito 20 intervals, ito 20, 40. Bawat guhit nito ay 20 intervals, 20, 40. Dapat dito ang palo ng needle natin. So para masigurado natin na pwede siyang supplyan ng 110 volts. Dito ang palo. Ang ohms niya ay 150 ohms. Dahil ito kasi ang ohms niya ay 300, ang kalahati ng 300 is 150 ohms. Ito guys, natutunan ko lang sa mga kasama ko doon na veterano sa Pilipinas noon, nung nagtatrabaho pa ako sa Pilipinas. Ito ang solution o remedy na ginagawa nila kung sakali walang available na contactor.